minsan maiisip mo na na gaano ba talagang kalaki yung psychological wallet natin. Ang tawag kasi ni Brother Bo sa financial literacy or yung yung knowledge mo about finances. Ang tawag niya doon yung psychological wallet daw. Majority of us, especially Filipino, ang ating mindset ay yung para bang tipong okay na yan. Ang sarap naman ng ganon. Yung tipong wala kang kagatol-gatol, parang Yes. Money is not a problem kasi nga may financial freedom ka. You're not really, hindi mo na para iniintindi yung every little cents kasi your financial or your psychological wallet is that big na you won't really even bother dun sa mga ganong klaseng spending. And it's not actually spending, but it's more on the giving. I'm gonna share this screen. Kasi ganda-ganda nitong message na to ni Uncle. Ganda kasi ng discussion na to. It's financial freedom. The single biggest mistake people make in ever creating wealth that I've studied now for almost 35 years is seeking comfort, not freedom. Ano to financial freedom yung discussion niya dito. Ang ganda-ganda nitong clip na to. Look, it is the entire band of the middle class that is supposedly protected in this country that lives in a spectrum of comfort. Enough. I have enough. Comfort is the enemy of abundance. Comfort is the enemy of enough affluence that you can't be hurt. Pansin niyo yung ganong wordings natin. Lalo na sa ating mga Pilipino, napaka-common yan, no? Yung, okay na to, I'm good. Ayoko naman maging milyonaryo. Gusto ko okay lang. Yung tama lang. Is that common? Ako madalas ganyan, Mel. Parang okay. Yeah, actually, gano'n naman ang sapat lang, usually. Sapat. Yeah, pag meron ka na parang okay na, 'di ba? Lalo na pagka medyo anong tawag doon, middle age na, 'di ba? Parang okay na 'to, mga anak na lang nila or next generation na lang. Yeah, yung para bang nagse-settle ka na lang. Yun yung sinasabi Yung meron sa Bible, do not be content, 'di ba? Without ever be content. Ano kasi yun yung pagiging kontento, okay yun. Pero wag kang magse-settle. Kasi magkaiba yung dalawa na yun. Pagka kasi nag-settle ka, stagnant ka na pagdating pati sa mindset, stagnant ka. Pati yung growth mo as a person, stagnant ka na rin. Hindi ka na mag-grow. And that's the dangerous part. Kasi you'll see. Tapusin natin si Uncle. Sabi ko nga napakaganda nito. It's just 2 minutes pero punong-puno siya ng wisdom. Nakakatuwang So comfort, wag daw tayong comfortable. Kasi pag nandun na tayo sa level ng comfortability, we will not do anything na. Hindi na tayo mag-grow. So, let's continue. See, the most dangerous element of finances is settling. It's the middle class. Listen to it. The entire middle class was built on settling, on comfort, on just enough income, just enough to save, just enough invested. Hey, if I just get a house, we're all going to be happy. I just get a good enough education and everything's going to be fine. If I get just enough of a good job that makes me just enough money, yeah, it might be good enough until it's not, but it'll never make you wealthy. The wealthy seek freedom, never comfort. They're not interested in comfort. They're not interested in what feels good in the moment. They're interested in feeling good for long periods of time, for entire generations. The wealthy seek freedom. The wealthy do not seek comfort. They seek freedom. The wealthy seek so much abundance that it appears to others that they're greedy. They're not greedy. What they're doing is this. They want affluence. They have an idea of financial freedom. So much affluence, so much abundance that whatever's going on in the world, the uncertainty, the problems, the wars, the economies, the inflation, anything and everything that can happen, they don't get worse off because of it. Temporarily, they might lull, but over long periods of time, they'll be better off. More is the mantra. Abundance is the affirmation of the wealthy. Comfort isn't even on the menu, and freedom is the focus. Make freedom, not comfort, your focus, and you'll be on your first step to creating financial freedom for yourself. Very, very interesting. The way, hello Zoom user, I think si Sister Maria to, at si Rocky. Anyways, magandang evening. Oh, see? Ayan na siya. Wala kang mic, sister. Sinundo ako ng mga bata, pauwi na kami.
Okay. Okay. Mm. Sige. Maglalakad ako ng kotse. Alright. Sige, sister. Ingat kayo pag uwi. Okay, Kapag okay. nakikinig na. Okay, sige. Okay. So, yung video na pinanood natin, 'di ba parang nung una kasi kasama yan sa sessions ng education, yung course na pinag-aaralan. Kasi talagang talagang ang mindset kasi anything daw kasi na bago pa natin gawin, it is in our head muna. It's the way our mind was parang trained. Ito yung tinuro sa'yo, ito yung narinig mo, ito yung nakikita mo sa paligid mo. So that's how your mind evolved. Doon siya na-perform. Now, pagka pinag-usapan ng comfort, yun kasi yung level na parang, okay na tayo. The reason why we were here, kaya balikan natin yung from the Philippines, bakit tayo nagpunta dito lahat? Kasi di ba we are looking for something back home na hindi natin makita doon. That's why we explore. Para sa akin, ganun kami. How about kayo, Mina, Jane? Anong reason bakit nandito tayo sa Canada? Ako, lagi namang greener pasture Parang siyempre nang umangat-angat naman ng konti yung pamumuhay. Right, see? That's hawa. Exactly. Same. Ganun din kami. Jason, it's probably same thing too? Ako naman for long term. For long term. For retirement or old age. Kasi in fairness naman sa Pilipinas, maganda rin naman talaga naging trabaho ko doon, and I'm also earning okay. Kaya lang with the situation, the economics, diba? Economy. Tapos sabi ko, pag nag-retire ako, I can save as much as I can, pero based on sa mga napapanood ko, naririnig ko, magkasakit ka lang dahil wala ka ng health system, since pag nagkasakit ka ng isang beses, yung savings mo doon lang mapupunta. True. Diba? So, ano pang matitira sa'yo? So, you're just good right now, you have all the privilege kapag nagtatrabaho ka. But again, until when ka magtatrabaho? Ayoko magtrabaho ng matagal. So sabi ko, gusto ko mag-retire na maaga, and I want to save para maka-retire ako na maaga. So sabi ko, yun nga. So I was telling my sister, well, call me opportunistic, kaya lang dito alam ko may security after retirement. Okay. So that's my purpose. Okay. Kaya ako nag-move. Yeah. Kami is dahil din sa mga kids. I think si Mina sila Reb ba dito na I think si Reb Reb lang 4 years old nung dumating. Yeah, kasi lang anak ko dati. Kasi si Mina at Mike, parang 1 year pa lang yata kayo dito, nagkilala na tayo doon sa, is it Kennedy, Mina? Kennedy, yeah. 2006 kami dumating. Na-meet ka namin 2009 ata. 2009, yeah. 2010 kami kumuha ng bahay Oo. So 2009 kasi kadadating pa lang namin noon. Yeah. Bago ka lang nagda-drive noon, Mel. So, 2009 ba yun? 2010. So 2010. January 2010. Yeah. Kaka 2010. Kailan lang, Mina? That was 16 years ago. Grabe. 16 years ago. I know. Kaya nga nung nag-uusap kami ni Orly, sabi ko parang, imaginein mo yung, si Sister, makakapag-share ka ba dyan, Sister Maria? On why, how did you why did you decided na pumunta kayo dito? Ito naglalakad kami. Anyway, ang parents ko kami pinuha dito na kami lumaki pa rin ni Rocky. Kaya dito na kami nagkita. Dito kami nagkakilala. Kala ko nga dito na pinanganak si Sis Maria hindi. Dito na kami lumaki na ni Rocky. Kaya dito na rin kami nagkakilala. Buti na lang nagpunta sila sa Canada. Kung hindi sila magkikita. Oo. Diba? Kaya ngayon sabi ko nga minsan, bakit ngayon lang, buti na lang dumating ang aming angel, si Sister Bell. Yes. Kaya, nagkakilala. Nakakatuwa, diba? Parang kung iisipin mo, ilang taon na rin tayo dito. Sabi ko nga, ang ganda ng real estate, nakakatuwa yung growth. And then, yung, hindi naman tayo yung tipong
sasabihin mo, oh, well, pareho rin lang ba sa Pilipinas? Malaking advance natin eh, di ba? Kung tutuusin mo. Sa mga iniwan naming mga kabatch namin sa Philippines, ay talaga namang may malaking advantage talaga. And we're so grateful talaga dun sa opportunity na yan. Pero alam nyo, minsan iisipin mo pa rin, no? Mindset kasi yung pinag-uusapan natin. It's financial freedom. Minsan maiisip mo na gaano ba talagang kalaki yung psychological wallet natin. Ang tawag kasi ni Brother Bo, kung kilala niyo si Brother Bo Sanchez, ang tawag niya sa financial literacy or yung yung knowledge mo about finances, ang tawag niya doon yung financial, psychological wallet daw. Kasi parang majority of us, especially Filipino, ang ating mindset ay yung para bang tipong okay na yan. Kagaya yung sinasabi ni Uncle kanina, okay na yan, meron na tayong magandang trabaho, may mga trabaho na yung mga anak natin, wala naman tayong marami ng utang, meron tayong bahay. Parang sa atin, okay na tayo nun. We're good. Di ba? We're good. Pero kung titingnan mo ang ganong klaseng mindset, sabi nga niya, if hindi tayo magsisikap na tayo ay umangat sa buhay, ang ano nga niya, you can measure it via, hello Mike, si Mike na ba yun? Yeah. So, dadating lang ng aming mic. Okay. Yeah, so anyways, ang tanim sa atin, majority sa ating mga Pilipino, hindi tayo tuloy nagkaroon ng mindset to parang majority sa atin parang hindi na tayo nag-look forward na magkaroon tayo ng bigger accomplishments. Like, okay, magtayo tayo ng isang malaking negosyo. Something like that. Bihirang-bihira. Maybe just how many percentage? Maybe 1-2% ng mga Pilipino ang may ganong klaseng mindset. Kaya, parang sa atin, andun lang tayo. That's why, majority of the time, pag dumadating na tayo sa retirement, I read some books ng retirement. Parang ang nangyayari tuloy sa atin, magkaroon lang ng situation ng isa sa family. Hindi man pamilya natin, hindi man tayo, hindi man kung let's say anak natin or kapatid natin or parents natin, ang nangyayari, drag talaga tayo down to the bottom. Diba? Naririnig natin yung kwentuhan na yan ng mga magkakapatid na nung nagkasakit si inay o nung nagkasakit si itay bago sila nawala. Parang lahat ng napag-ipunan namin talagang naubos. And we start all over again. Naririnig natin yan majority of the time. Kaya parang, dun, every time na naririnig ko yung mga ganong klaseng scenario, like, parang ayoko nun. Mas gusto ko yung parang, alam mo yan, ngayon pa lang, wala kang guilt. Wala kang guilt na tumulong. Nararamdaman niyo ba yun? Yung tipong, pag magpapadala ka, or tutulong ka sa iba, kahit kapatid mo, or magulang mo, minsan parang may guilt kasi parang kulang. Parang para sa'yo lang yung nasa sa'yo. Parang ayoko ng ganong feeling. Oo. Ako din ganun. Parang pag magpapadala, parang ang liit naman itong padala ko, pero ito lang talaga yung kaya. Di ba? Yung may guilt ka pa. Di ba may guilt ka? Kasi parang supposed to be it's for you. Tapos nakuha pa nila. Parang gano'n. Di ba? I mean, let's be real. We're talking about reality here. That's why sabi ko nga nung pinapakinggan ko si Uncle, financial freedom, kailangan mas mataas ang level of natin para ma-accomplish natin yung ganong klaseng parang status. Sabi nga niya, mag-set tayo ng goal. Dapat hindi tayo matakot magsabi na I wanna be a millionaire. Gusto ko maging milyonaryo. Bakit kasi? Kasi actually nga, sabi nga niya, hindi lang dapat, pagka may 1 million ka lang daw, hindi ka milyonaryo. Dapat ang milyonaryo, yung kumikita ka ng millions every single year. Yun ang millionaire. So sa atin, wala pang ganon. Ang sarap sana, no, na every year, you have $1 million. So ibig sabihin, no, 100,000 a month. So from where we are at now to $100,000 a month, ilang X? So kung $1,000 ka a month, di dapat 10X, diba? Pagka less than 10,000 a month ka, di dapat 11, 12, 13, 15X. Diba? Minsan, alam niyo minsan na pagka this is all about no? Kasi nga, naalala ko tuloy yung
yung isang mentor namin sa Pilipinas. Napaka low profile niya. Yung salitang PLAK, plaque. Lagi niya yung sinasabi. Sabi niya, alam mo, yung lahat ng problema ng tao, nasusolusyonan ng plaque. Sabi ko, ano yung plaque? Pera lang ang katapat. Sabi ni Orly ng isang araw, nag-uusap sila ng nanay. Siyempre, may sumasakit, may ganito. Sabi niya, Nay, papadalan ko kayo. Tapalan niyo yan. Naku, tuwan-tuwa. Tapalan niyo yan. Pera lang ang katapat. Diba? Nay, mamasyal kayo sa mall. Yung mainit na yan sa bahay, na hindi kayo makapagbukas ng aircon, pasyal kayo sa mall. Doon, ang mall doon. Nakakatuwa lang pagka nagkakausap-usap. I was like, okay, masyadong mainit sa Pilipinas, di ba ngayon? Nay, magbukas kayo ng aircon. Ang mahal ng kuryente. Magpapadala ho kami ng pambayad sa kuryente. O, di ba? Pera lang ang katapat. Masaya na. Totoo nga. Di ba? Ganun kasing kasimple talaga ang natin, ang kaligayahan. Pero minsan ang hirap gawin, lalo na kung at one point naandito ka din, nagta-thrive tayo dito eh. And at the same time, may mga anak tayo na nandun din sa na yon, sa position na yon that they're thriving. So, naka-split ka ngayon, tinutulungan mo yung family mo down and at the same time you're looking back, 'di ba? That's ganun tayong Pilipino. Minsan pinagkakamalian tayo ng ibang lahi dito. Bakit daw responsibility pa natin yung ating mga magulang? Dapat daw yung mga magulang natin ang nag-pay forward. Parang pay it forward. Pero hindi ganun eh. Majority of the time, lalo na yung ating batch. Yes. Batch ko. Okay? Ganun eh. Pinalaki ka, pinag-aral ka, parang ganun ang scenario. Mindset. Parang ganun. Yeah. Now we're cutting that cord. Sabi ko nga, now we're cutting that cord. Kayong mga bata, pay it forward. Kasi hanggat walang anyone in the family that will gonna cut that cord, it will gonna continue yung ganong klaseng pattern. Which is not healthy. It's not healthy. Kasi ang sacrifice, lagi niyong isipin, meron actually yung sacrificial lamb sa family. And that if you feel that is you, do the most that you can do para talagang umangat ka sa life. Napansin niyo yung sinabi ni Uncle na minsan na pagkakamalian yung mga may wealthy thinking na para silang greedy. Kasi they wanna get more. I want more. I want more. Who wants less? Sige nga sa atin, in reality, sino sa inyo gusto konti lang? Ako gusto ko more. I want more. And habang binibigyan tayo ng chance na meron tayo nakikitang opportunity to do more, let's do more. Kasi yun kasi yung inatas sa'yo. Para bang kahit sa Bible, may binigyan ng ilang talento, 'di ba? May binigyan ng isang talent, may binigyan ng dalawang talent, tatlong talent, at saka yung isa is that 5 yung isang talent? 5, no? 5 ata, yeah. 5, 2, and 1. 5 talents, yeah. Diba? So yung 5, na doble niya. Double, yes. Yung 2, na doble din niya. Yung isa ay tinago niya. Diba? Pero pagdating dun sa pagsusulit, yung isa, well, ibigay yan doon sa mayroon pang 5. Kaya nga diba, kahit sa Bible ang sinasabi, yung mayroon ay nagkaroon pa lalo. Hindi nyo ba napansin yun? So, ibig sabihin, even the Bible wants us to have more. Kaya, talaga it's just like our mindset. Minsan, dahil tayo ay lumaki na, mababang kalooban, okay na to, tama na to, parang pagka nag-isip tayo na, gusto ko umasenso, parang ang feel mo ay parang masama ata ako. Masama yata ako. Di ba? Parang gano'n. Hindi ata ako. Tulad na lang, yung ganito na lang pamana. Exactly. Sa subconscious mo, parang, baka sobra na to. Parang hindi na, baka mawala na ako sa pagiging, totoo yan. Nararamdaman yan ng napakarami. Kasi nga minsan pa nagkakausap kami na siyempre mga kapatid mo, mga magkakaibigan. Minsan pag pinag-uusapan na, ito pa ang napakaano sa ating mga Pinoy. Bihirang-bihira natin pag-usapan ng pera.
Papag-usapan natin ang lahat ng kachismisan sa buong mundo. Pero pagdating sa pera, parang ayaw nating pag-usapan kasi parang something na, ano ba yan, mukhang pera? Oo, ganun agad ang Di ba? connotation. So, hindi kami mukhang pera, negosyante kami. O, di ba? Ganun dapat. It is a mindset na somehow kailangan nating, kaya yung pagbabasa ng libro, pakikinig ng mga positive mga speakers, mentors na nakikipag, alam mo yon, it will give us a better parang horizon. Tama pala, dapat pala ganun. So, nung pinag-aaralan namin yung money and finances, it's like, pag $1 million ang iyong target, so, pansinin nyo. Divide mo ang $1 million into 12 months. Di ba less than 10,000 siya? Less than 100,000. 100,000, yeah. Di ba? 1 million divided by 12 is 83,000. 333. Yeah, 83,000. I-divide mo siya Ihiga mo lang kasi. so that's per month. That's per month. Divide mo siya sa 30 days. Yung 83,000? Mhm. 2,777. Diba, no? Yan dapat ang worth mo every day. Divided by hour. Let's say, nagtatrabaho ka ng 8 hours. So, dapat iyan ang iyong 347 per hour. Wow! Sarap! O, diba? Diba? Imaginein mo pagka naando ng, anong pakiramdam? I mean, we just wanna feel it. Kasi we have to really, dig deep. Sabi nga, if you wanna get something done, get deeper into it. Kasi hanggat hindi mo siya nadidig, hindi mo siya nafe-feel, hindi mangyayari sa'yo eh. So, every single hour, ano kaya ang gagawin mo para bayaran ka ng $347 sa isang oras? What is that kind of work, di ba? Yung doktor dito, Mel, alam ko, 361 per patient. Per patient? Per patient, yeah. Recently ko lang nalaman kasi may alaga ako. Tapos binil nila dito sa bahay namin, 361. Sabi ko, what? Siguro depende sa specialty. Oh, I see. Yeah, kaya ko lang nalaman. You want me na parang isang oras na parang visit or what? Or less? Isang visit lang, less. Pero syempre, depende kung ilan patient nila sa isang araw. But still, right? Kung 10, di 361 times 10, right? So, see? That is ganyan tayo dapat mag-isip ngayon. Imagine mo, million pa lang to. How much more yung mga, alala ko kasi yung naging guest nila uncle sa growth conference. Puro mga billionaires yun. Mga billionaires sila na hindi naman sila halos kilala. Diba? Parang, if they can possibly do it, bakit hindi natin naiisip yun? Kasi nga, it's a matter of imaginein mo yung training mo from your childhood. Hindi naman ganun well-versed ang parents natin pagdating sa business, correct? So para talagang this is something that you really have to learn. At saka yung desire. Si Uncle kasi 10 years old pa lang nung namatay yung dad niya, naghanap na siya ng napaka niya, ang taba ng utak, kumbaga. Nag-explore na siya, bata pa lang siya. Sinabi na niya kagad sa mami niya, "Mom, yayaman tayo, magiging milyonaryo ako." That's awesome. Di ba? Ang sarap ng ganon. Yeah. Oh my goodness. I wish I was able to say that when I was a kid. I was not. Di ba? And kahit nga ngayon parang alam mo yon, sige nga, sabihin mo nga sa asawa mo, kahit nga, kami ni Papa, Papa, magiging milyonaryo tayo. Kung kakayanin natin, gagawin natin B, hindi M. Magiging bilyonaryo tayo. Pero di ba yung parang, mismo yung sarili mo, parang kinokontra ka. Minsan, yeah, oo. Diba? Diba? Kailan mo sinabi with all faith, yung sinasabi nga, yung full conviction na I wanna be a millionaire. Minsan,
nagsasabi natin yon kasi parang parang wish ko lang. Wish ko lang, ganun. Pero yun talagang with conviction and faith, magiging milyonaryo tayo. Parang ang hirap, no? Parang andun yung parang you are not aligned doon sa idea na yon. So, Camel nga yung may guilt ka na parang, baka masyado akong greedy. So, maganda itong pinag-uusapan natin kasi kino-correct mo yung mindset na no, it's not like that. Kasi nga yun yung culture. Ayaw nating maging greedy. Pero kung sa puso mo naman, hindi naman talaga ganon. So, maganda yung pinag-uusapan natin. Correct our mindset. Yeah. Exactly. Kasi yun talaga ang, I would say, majority, especially dahil tayo'y Pinoy at pusong alam mo yon, imaginein mo how tawag nito, yung pagbibigay natin sa mga kawang-gawa or 'di ba, charitable, grabing blessings nun. Ang sarap yata magbigay, 'di ba? Kahit nga maliit nagbibigay ang sarap, lalo na kung kasi sarap siguro kung may charitable institution ako na may mga bata na alam mo yon na parang hindi wala silang ganong fortune, hindi sila ganong ka-fortunate, then you can help them study, you can help them dun sa lahat ng mga needs nila hanggang sa sila ay magkaroon ng independency, di ba? Actually si Grant meron siyang ganon Kids Foundation. Ang sarap ng ganon. And then ano kaya ang pakiramdam ng buong pamilya kayo ay alam mo yun, wala kayong problema, hindi nyo problema yung finance, di ba? Less to worry about, okay, di ba? If you're making $100,000 or $83,000 every single month, wow, ang sarap ng feeling. Ilang kayang real estate portfolio ang magagawa nating bilhin. Hindi tayo matatakot na mag-acquire, no? Ngayon parang, teka muna, gagawa tayo ng offer, teka muna. Saan nga ba natin kukuhan? Saan tayo magwawalis? Para sa susunod. But yeah, it's good to have this kind of mindset na let's be one of those wealthy people. Hindi man tayo kilala, pero andun yung kilala tayo ng sarili nating pamilya, 'di ba? That is the best way. And then yung community mo, pag nagkaroon ng hindi pa man nanghihingi, ayan na, meron ka na. Sarap naman, 'di ba? I remember recently, kailan nga ba kami nagkaroon ng session? Last Thursday ngayon, last Friday, na ikinuwento ni Uncle, meron siyang donation kasi sa isang charitable institutions. I think 5,000 yung una niyang ibinigay, and then ang kanyang plan is to give $1 million. Sabi niya, tumawag daw siya, I think 25,000 na yung naibigay niya. Sabi niya, pwede bang pakikumpleto? Sabi niya, usap niya yung asawa niya, si Elena. Elena, pakikumpleto mo na yung bibigay nating $1 million doon sa foundation na yon. Sabi, what? Oo, yeah. Pakikumpleto ba? Magkano na ba naibigay? 25,000. O di 975,000 ibigay mo na kaagad. Ang sarap nun, ano? Sarap naman. Grabe. Diba? Ang sarap naman ng ganon. Yung tipong wala kang kagatol-gatol. Parang, yes. Money is not a problem. Kasi nga may financial freedom ka. You're not really, hindi mo na para iniintindi yung every little cents. Kasi your financial or your psychological wallet is that big na you won't really even bother doon sa mga ganong klaseng spending. It's not actually spending, but it's more on the giving. Giving, yeah. Kaya, ay nako, I love that. I love that idea na imaginein mo kung tayong group na nagsimula ng ganito, meron tayong mai-establish na magsimula tayo sa maliit na foundation, okay? Itong, sino ang gusto nating mga tulungan? Mga kabataan ba o mga matatanda? O, diba? Something like that. And then we'll grow from there. Yeah. Diba? Ang sarap ng ganon. Kaya it's my dream. Na sana loobin ng Diyos na yun yung magiging legacy natin as
as a group. Gusto ko yun, magkaroon ako ng legacy dito. Actually, isa sa iniisip namin yan ni Papa all the time. Sarap magkaroon ng legacy dito. Yung tipong, wala ka na, alam pa, dahil sa'yo, kaya nagkaroon ng ganyan. Di ba? Sarap ng ganyan. Yeah. Foundation maganda. So, it's not impossible. Everything will be possible kapag meron kang right mindset. At saka, number one kasi, it's in your heart. Diba? Yun eh. Anything that, sabi nga, yung mind at yung heart, pag nag-align, very powerful. Very, very powerful. Kasi kaya niyang gawin. Basta meron kang dinesisyonan, tapos nag-align yung ang ganda. And then may partner ka, na all 100% ang support sa'yo, then there you go. You will gonna explode. Kaya si Uncle lagi siyang ganon. Every single time, it will all start, sabi niya, it will all start with your goals. Ano ba talaga ang goal mo? Goal mo ba na hanggang dyan ka na lang? Or you wanna go for more? Kasi pag meron kang ganon, what did he say? Mantra. Mantra is more. Diba? Abundance. Wealth. Do not settle. Do not be comfortable. Kasi pag nandun ka sa, kung sa status natin ngayon, andun ka sa comfort, hindi ka mag-grow. Kailangan meron kang something na ini-strive. Meron kang something na gusto mong gawin. Kahit naabot mo na. Kaya ang goal namin ni Orly is meron kaming 1, 3, 5, 10. 1-year goal, 3-year goals, 5-year goals, 10-year goals. Kasi pagka natapos yung 1-year goal, at wala kang 3-year goal, titigil ka na kasi comfortable ka na eh. May 3-year goal ka. Tapos matapos mo yung 3-year goal, may 5-year goal ka. And then, every single year, alam niyo gawin niyo yon. Kami buhay na buhay sa amin yung mga dreams na yan pagka nagsusulat kami ng dreams namin. Every single year, pagdating ng November, December, I was like, nagawa natin yung sinulat natin ng last year. Di ba? And then you do another thing again. Tingnan natin magagawa natin to this year, this coming year, blah, blah, blah. So, nagsimula kaming mag-write ng goals 2003. Wow, tagal na. 2003. Natuto kami magsulat noon. Kasi meron kaming meron kaming na-attenan na session ng isang, he is a millionaire. Sabi niya, alam mo, hindi man kayo maniwala dito, but my dreams are not only written. My dreams, I can see it in the ceiling, I can see it in our wall, I can see it in our washroom, in our kitchen, ganun daw siya mangarap. So every single time na pupunta siya doon, nare-remind siya, oh, meron nga pala akong kailangan gawin na ganun. Oh, dito pala kami pupunta. Bibili pala ako ng ganito. May kailangan pala akong ganito. Oh, ito pala ang target kong income. So yun yung mga nakalagay doon. So hindi ako maniwala, nasa harapan kami dalawa ni Orly. Front seater kami during that time. Hindi ako makapaniwala. Sabi ko, totoo ba itong sinasabi nito? When we get back home, that's the time na nagsulat kami ng dreams. And ang nakakatuwa doon, we are very emotional. Ewan ko kung bakit ganon. Siguro it's something na na-internalize lang talaga namin yung aming sinusulat. Kasi nakatira kami sa lumang-lumang bahay noon. And alam mo yung kama na minana pa namin sa nanay at tatay, na yung tatlong anak namin ay nakahiga doon sa kama, kami ni Orly nandun sa baba. Kasi isang kwarto lang naman di ba? So, nandun silang tatlo sa kama, nandun kami sa baba, nakahiga kami sa banig, tapos may kumot na makapal, malambot naman. So, every morning, nagigising yung tatlo, may sugat sa legs, may sugat dito. Kasi nga, yung coil, tumutusok na. Ganun kaluma yung kama. So, that was the night na, sabi nga kasi nung pinakinggan namin, sabi niya, lumabas ka ng bahay mo. Sabihin mo sa sarili mo kung yan yung gusto mong bahay. Yan, luma ng bahay. Ayoko ng bahay. Diba? Tapos dun sabi niya, pag natutulog na yung mga anak mo, sabihin mo sa sarili mo kung yun lang ba ang kaya mong ibigay sa kanila. So that's when we wrote that list,
it's just like a prayer talaga. Tulo talaga ang lahat ng pwedeng tumulo. Nakakatuwa yun. And then, para kasing assignment namin yung sa class, naggawa kami na parang dream board, ganyan-ganyan. Parang alam mo yun, although something in us, hindi kami used to parang kumokontra, pero we did it. Kumuha kami ng dream board, kasama namin ng mga bata, lahat ng gusto nyo, ilagay nyo dyan. Ako si Jasmine, pinaglalagay doon, damit, naggupit siya ng damit, ng shoes, yung aking influencer, naggupit ng mga bag, alam mo yung puro makeup, ayan, yun, pinagdidikit. Tapos si Jedy naman, mga gadgets, yan, ganyan. Nakakatuwa kahit bata. Anyways, after 1 year, lahat ng isinulat namin doon sa dreams na yon, 75% noon, I'll say, 75% of that natupad ng year na yun. Kaya sabi ko nga, pagka pala sinabi mong magsusulat ka ng dreams at gagawin mo siyang parang prayer, yung isusulat mo, and you will gonna internalize what you are really doing, meron talagang power yung pagsusulat ng pangarap. Ibang klase, it is a prayer request. Kaya ano kami doon, I'm so happy we did that since then. Tapos pumunta kami ng 2009 dito sa Canada. Bago kami pumunta ng Canada, nag-sit down kami so that was 2009. July kami dumating 2009. Kung hindi ako nagkakamali, April or May, nagpe-prepare na kami. Nag-sit down kami sa Starbucks. Sinulat talaga namin yung first year, second year, third year, fourth year, fifth year. Naka 12 years plan kami dito sa Canada. Kasi ang target namin, after 12 years, babalik na kami sa Pilipinas. So first year, second year, third year, natutupad lahat ng sinusulat namin. Nakakatuwa. But it doesn't end on the 12th year. Kasi parang, oops, nag-change siya It's like, may better opportunities dito. So that becomes our guide moving forward hanggang ngayon. Kaya we keep on doing it. Sana gawin nyo yon. Kasi talagang it is real sa amin. So kung nangyari sa amin, mangyayari din talaga sa bawat isa sa atin. And listening from Uncle dun sa mindset na yon, yung financial freedom, it really gives me more of a clarity na we're on the right track. Bakit tayo mag-iisip ng less if we can do more? 'Di ba? And when you think that way, alam nyo, instead na makaramdam kayo ng parang I'm low, I'm sad, parang hindi na ako ganun ka-productive, hindi, magkakaroon siya ng reversion. Mapipil mo that you're always excited, you're always strong, you're always happy, kasi meron kang gustong ma-accomplish every single time. Diba? So it's a good practice, I would say. I'm so happy we are doing it. Kaya I am sharing that with you. So, alas 7 na. Yeah, alas 7 na. Okay. So I hope meron kayong na-gets on yes. this. May pwedeng short lang bago na. Parang sobrang timely yung pinag-uusapan. Kasi kanina lang mag-isa lang ako dito kasama ng dalawang bata. Muni, biglang pumasok sa isip ko, alam mo, okay na ako sa buhay ko Sabi ko ganun, okay na ako sa ganito. Tapos biglang naisip ko yung tita ko retired and she's working almost every day. And then I asked her before, why ka ba nag-work? Retired ka na. Sabi niya, hindi talaga sapat. So, nag-isip ako na, alam mo, okay na ako. Tapos biglang may sumagot din sa akin na, alam mo, hindi ka pa okay. You have to do more. Tapos biglang ito yung topic natin. Tapos parang, okay, very timely. Tapos, imagine, punta kami ng Calgary in 2 weeks. Iniisip ko, ito lang ang budget kasi ito lang ang kaya. Ang sarap sana kung hindi ko naisipin na, alam mo, kumain tayo sa masarap na restaurant. Ngayon pa lang iniisip ko na, dapat McDonald's lang kasi ito lang talaga yung, I'm being real, yun lang talaga yung budget. Lit. Pero ang sarap sana kung kain tayo minsan lang tayo minsan lang kayo. Budget mo, huwag mo nang isipin, di ba? So, minsan lang kayong pupunta ng Calgary at Edmonton. Katext ko kanina si Mike. I was like, sinong magkakasama? Kayong 4 ang kaming 4. Yeah, kaming 4. Enjoy it. Minsan lang yan. Kaya sabi ko, dapat kung marami lang akong pera, hindi na sana ako. Ito lang yung budget. So, thank you, Mel. Dapat talaga, Yeah. We have to change do our it. mindset. Hindi lang alam nyo kasi yung nag-iisip daw na tayo ay very comfortable na. Kung ganun ang mindset natin, we are selfish. We are very selfish. Kasi ang iniisip lang natin, ito, look around.
look around you. You have your kids, you have your partner, you have your siblings, you have your parents kung buhay pa, you have your community. Diba? Ang dami. So, pag ang tinitingnan mo is comfort, parang ikaw lang yon. You're very selfish. Kaya, I don't want to be comfortable. Diba? I wanna live 10x. I wanna live a 10x life. So, ganon tayo. Kaya, okay. Yes, we'll do this. Let's do this! Bata pa tayo. Bata pa tayo. I know. Kaya pa. We can live our Diba, Ate 10x Maria? life. Okay, sister, let's go 10x.